Pagkat ang pagtitiwala ay nagmumula sa Diyos alinsunod sa mabuting kalooban niya na ginagamit niya ang mga lingkod na kanyang tinatawag sa gawain. Salamat sa Panginoon sa gayong mga bagay. Nagpapasalamat din tayo sa pagkakataong katulad nito na muli ay naging saksi tayo sa ordinasyon ng ating Pastor Ian. At tayo naniniwala at lagi kong antugon sa ganong mga hamon na ito'y muling pagsagot ng Panginoon sa ating mga panalangin na magpadala siya ng mga kamanggagawa sapagkat ang aanihin ay hinug na, marami na ang mga dapat na anihin, kakaunti ang mga manggagawa. Kaya laging panalangin natin yan at lagi nating challenge, lalo na rin sa kanginang nakita nating Preacher Boys ang title nila. Kitang-kita mo naman how they stand, how they sing, and how they react. Talagang Preacher Boys. No? And I don't doubt na one of these days, makita ko rin kayo sa ordination proper. No? Meron pong isang talata na napakagandang dapat tayong pag-aralan at gawing bahagi ng ating gawain sa gawing ito. Doon po sa aklat na isinulat ng isang tinaguriang preacher din. Kaya lang, ito ang The Weeping Preacher. Masyado po siyang iyakin. Nung panahon siya ay ginagamit ng Panginoon sa pangaral. At bakit ba siya umiiyak? Titinan po natin ang mga dahilan. Hindi naman para sabihin natin sa ating Pastor Ian na gayahin niya ang weeping prophet na ito sapagkat naririnig ni Sister Laila. Am I right? Sister Laila. Okay. Doon po sa aklat na isinulat ng isang propeta, dakilang propeta ng Diyos, si Jeremiah, doon po sa chapter 3, merong isang mapakahalagang talata doon na nais nating sa gabing ito ay ating pag-aralan at makita natin ang mga kahulugan at mensaheng nakapaloob bilang pagbibigay, pugay at pagpapahalaga sa mga salita ng Panginoon. Jeremiah chapter 3, verse 15. Ang sabi po sa talata, isang maikling talata, let me read it first in English and then I will translate it in Tagalog. Verse 15, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Sasalin po sa Tagalog, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban. Napakagandang salin sa Tagalog. Nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Bago po natin talakayin yung talata, tayo muna ay magpugay sa Panginoon sa panalangin. Napakabuti, O Diyos, ng iyong kalooban, ng puso mo sa bawat isa sa amin, sapagkat patuloy mo kaming binibigyan ng pagkakataon, Ama, na mapaglingkuran ka, maging sa kalagayan kami ay bata pa, maging sa kalagayan kami ay binata pa, at maging sa kalagayan kami ay may edad na o matatanda na. Patuloy ka pa rin nagbibigay ng tiwala at pagpapahalaga mo para ikaw ay aming mapaglingkuran. Nawa, Ama, sa mga salitang nahayag, ay mapagsilbihan ka namin ng naayon sa iyong pamantayan sa gabing ito at maging hamon ng mensahe, O Panginoon, lalo na po sa mayroong mga katawagan na mga pinili mo para maging pangunahing tagapaglingkod. Ama, salamat ng marami, patnubayan ang gawain, magligtas ng dapat maligtas, at subaybayan kami, samantalang kami ay nagpupugay at nagpupuri sa iyong pangalan sa gabing ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung titinan po natin, kapatid na mga minamahal, merong sumulat ng talata na ginamit ng Panginoon. Sino yun? Si Jeremias o si Jeremiah. Sino ba si Jeremiah? Atin munang kilalanin ang propetang ito sapagkat napakahalagang nakikilala natin kung sino yung karakter na ating pinag-aaralan. Sino ba si Jeremias o si Jeremiah? Doon po sa chapter 1 verse 1, makikita natin yung kanyang pagkakakilanlan. Ang sabi ng talata, the words of Jeremiah the son of Hilkiah of the priests that were in Anathoth in the land of Benjamin. So si Jeremiah ay anak ng isang saserdote na ang pangalan ng kanyang ama ay si Hilcias at sila ay nagsisilbi sa lugar ng Anathoth sa lupain ng Benjamin. Kung titingnan natin, ayon sa kasaysayan, ipinanganak po siya 640 BC. Yun ang ayon sa tala ng kasaysayan.
Yun ang kanyang kapanganakan. 640 BC. At tinawag siya ng Panginoon sa paglilingkod 627 BC. So kung titingnan natin, how old is Jeremiah during that time? He was born 640 BC and he was called by God in the prophet ministry 627 BC. Napakabata, di ba? Almost 20 plus lang siya nang siya tawagin ng Panginoon. Kaya nga dahil sa kanyang kabataang yon, anong nakita nating mga pananalita ni Jeremiah nang siya ay tawagin ng Panginoon sa gawain? Balikan natin ang chapter 1 verse 4. Ang sabi at ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita. Magandang sagot ito kay Pastor Reyes, kapatid. Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita, inihalal kitang propeta sa mga bansa. Ano makikita natin dun sa talata? Even before the foundation of the world, even before nababuo tayo sa womb ng ating nanay, tayo pala'y pinili na ng Panginoon sa isang natatanging gawain at paglilingkod. At sa bahaging ito ng buhay ni Jeremiah bilang isang propeta. Subalit, sapagkat bata pa siya, anong makikita natin naging sagot ni propeta Jeremiah sa panawagan sa kanya ng Panginoon? Sa verse 6 na magkagay, sinabi ko, Panginoong Diyos, narito, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y bata. Wala pa sigurong Google noon, kapatid. Kaya nahihirapan siyang tugunin ang panawagan ng Panginoon. Pero tingnan mo ang mapagmahal ng Diyos. Tingnan mo yung pumipiling Diyos. Tingnan mo yung nagtatalagang Diyos. Tingnan natin kung ano ang kanyang sinabi at sinagot sa katwiran ni Jeremias na sapagkat ako'y bata. Anong sabi ng Panginoon sa verse 7? Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mo sabihin ako'y bata, sapagkat saan man kita susuguin ay paroroon ka, at anumang iutos ko sa iyo ay sasalitain mo. Huwag kang matakot dahil sa kanila, sapagkat ako'y sumasayo upang iligtas kita, sabi ng Panginoon. At hindi lang yun ang pinangako ng Panginoon sa kanya. Hindi lang yun ang ginawa ng Panginoon sa kanya sa verse 9, na magkagay iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay at hinipo ang aking bibig at sinabi sa akin ng Panginoon, narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Tingnan mo, aking pinagpupuno ka sa araw na ito sa mga bansa at sa mga kaharian, upang mag-alis at magbagsak, at upang magsira at magwasak, upang magtayo at magtatag. Kapatid na mga minamahal, napahalagang panukala ng Panginoon na bahagi ng kanyang pagpili at kanyang pagtawag sa mga lingkod niya alinsunod sa kanyang mabuting kalooban. So, ano ba ang mga dapat ay ipangaral ni Jeremias noong mga panahong yon? Bakit siya tinawag ng Panginoon sa isang tiyak na gawain? Ang gusto ng Panginoon, ipangaral niya, ipaunawa niya sa mga tao ang kapahamakang darating. May kapahamakang darating at malubhang kapahamakan na darating ng panahong yon na gusto ng makapangyarihang Diyos ay gamitin niyang kasangkapan sa Jeremias upang ito ay maipaabot sa mga tao. At ang tanong, bakit mayroong malaking kapahamakan na darating ng mga panahong yon? Meron pong ilang mga talata na magpapaliwanag sa atin, bakit may kapahamakang darating ng mga panahong yon? Ang mga talata pong yan ay makikita natin sa Jeremiah chapter 2, verses 7 and 8. Ang makikita natin dito ay palagi ng ang mga kakulangan at ang mga pagkakasala ng mga taong pinili at itinalaga ng Panginoon na hindi sumunod at kundi ang ginawa'y sumuway sa kanyang mabuting kalooban. Katulad ng sinasabi sa mga talatang 7 at 8, Jeremiah chapter 2, let me read that in Tagalog. At dinala ko kayo sa saganang lupain, ang sabi ng Panginoon sa kanyang piniling Israel, upang kumain ng bunga niyoon at ng kabutihan niyoon. Ngunit, nang kayo'y pumasok ay inyong hinawakan ng aking lupain at ginawa ninyong kasuklam-suklam ang aking mana. Hindi sinabi ng mga saserdote sa nandoon ng Panginoon at silang nagsisihawak ng kautusan ay hindi nakakilala sa akin
Ang mga pinuno naman ay nagsisalangsang laban sa akin at ang mga propeta ay nanganghula sa pamagitan ni Baal at nagsilakad na sumunod sa mga bagay na hindi pinakikinabangan. Kapatid na mga minamahal, sino ba itong mga taong ina-addressa na ito ng Panginoon? Sila po ay ang mga piniling tao, ang kauna-unahang recipient ng kaligtasan, ang biyaya at masaganang pagpapala ng Panginoon ay ipinagkaloob na lahat sa kanila. Subalit sa kabila noon, ano pa ang kanilang iginanti sa kabutihan ng Panginoon? Ang malungkot po doon, sila'y nanganghula, sila'y nagsisamba sa pamagitan ng mga Diyos-Diyosan, lalo na po ng tinatawag at pinangalanang si Baal. So, harapang karumaldumal at kasuklam-suklam ang kanilang mga ginawa sa harapan ng Panginoon. At sapagkat kailanman na tayo nagkasala, kailanman na tayo lumabag sa kalooban ng Diyos, walang naghihintay pang mga kapatid na minamahal kung hindi kaparusahan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon kay Jeremias, ipangaral mo ang kanilang mga masasamang mga gawa sapagkat may darating na malaking kapahamakan. So, balikan po natin doon sa chapter 3 verse 6. Basahin naman natin ang isang talata na dahilan pa rin upang ang Panginoon ay magalit sa mga Israelitas at magbigay sa kanila ng mga walang kapantay na kahirapan sa mga susunod na panahon. Sa chapter 3 verse 6, ang sabi sa talata, bukod dito sinabi sa akin ng Panginoon sa karawan ni Josias na hari, iyo bagang nakita ang ginawa ng tumalikod na Israel? Siya'y yumaon sa bawat mataas na bundok at sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy at doon siya nagpatuto. So the chosen nation of Israel become prostitute. Sila'y nagpatutot. Anong ibig sabihin nun? Hindi nila inalintana kung sino ba ang Diyos na humirang sa kanila. Hindi nila kinilalang lubos kung sino ba ang makapangyarihang Diyos na pumili sa kanila. Sa halip ay ginantihan pa nila ang dakila, ang banal, at ang makapangyarihang Diyos na ito ng pag-upasala at mga paglabag sa pamagitan ng pagpapatutot. Mas sinamba nila ang mga nilalang kaysa lumalang. Mas pinahalagahan nila ang mga nilikha kaysa lumikha. At ang pagpapahalaga ng Diyos sa kanila ay kanilang binaliwala. At hindi lamang ang Israel ang nagpatutot, kapatid na minamahal ng kapanahon ng iyon. Maging ang kapatid nitong Huda ay natuto rin magpatutot at nagaya sa kanyang kapatid na Israel. Dahilan dyan, winalang halaga nila ang kapangyarihan at ang mabuting kalooban ng lumalang sa kanila at pumiling mabuting Diyos. By the way, bakit nangyari yon sa Huda at sa Israel? Ano ang pinaka-dahilan? Bakit sila nauwi sa pagpapawalang halaga sa mga turo at utos ng Diyos? Bakit sila nauwi sa pagpapatutot at sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan? Ano ang pinakapangunahing dahilan? Bakit sila naligaw ng landas? Sa akin pong pag-aaral ng banal na kasulatan at pagsasaliksik sa mga dahilan, narito po ang ating nakita. May mga itinalaga ang Panginoon sa gawain na lumabag at may mga hindi itinalaga ang Panginoon sa gawain na hindi rin tumupad. Sino ang mga iyon? Isa pong palatandaan sa chapter 14 verse 14. Bakit nauwi sa pagpapatutot ang mga Israelitas? Sino ang may kakulangan? Ano ang mga naging pangunahing dahilan? Jeremiah chapter 14 verse 14. Uulitin ko po. Mga taong pinili ng Panginoon, mga taong hindi pinili ng Panginoon, pare-parehong nag-contribute sa kapahamakan ng bansang Israel at ng Judah. Verse 14. Na magkagayoy sinabi ng Panginoon sa akin, ang mga propeta ay nanguhula ng kasinungalingan sa aking pangalan, hindi ko sila sinugo. Ano ibig sabihin nito? May mga tao noong gumagawa ng kabanalan, pero hindi pala umaayon sa pamantayan ng Panginoon. Hindi sila mga sinugo. At dahilan dyan, sabi sa talata, hindi ko sila sinugo
o inutusan ko man sila, o magsalita man sila, o nagsalita man ako sa kanila, sila'y nanganguhula sa iyo ng kasinungalingan sa pangit na, sila'y nanganguhula sa iyo ng sinungaling na pangitain, at ng panguhula, at ng mga bagay na wala, at ng daya ng kanilang sariling puso. Ano ibig sabihin ng talata, kapatid ng mga minamahal? Maraming bumubuo o mga mamamayan ng bansang Israel ang nailigaw ng mga bulaang propeta, ng mga bulaang manghuhula, ng mga bulaang tao na ang ginagawa ay daya, ginagamit ay pandaraya ng kanilang sariling puso. Nailigaw ng mga ito ang karamihan sa mga Israelitas. Dagdag pa roon, kapatid ng mga minamahal, sa chapter 23 verse 16. Nais kong ugatin nating mabuti yung mga dahilan, sapagkat may kaugnayan yung mga dahilan ito kung bakit nangaligaw ang mga Israelitas sa mga bagay na nangyayari at nagaganap ngayon sa ating kapaligiran, kung bakit marami ang mga naliligaw at mga nalilihis ng landas. Jeremiah chapter 23, 2 talata, verses 16 and 17. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, huwag ninyong dinggin ang mga salita ng mga propeta na nangunguhula sa inyo. Sila'y nangagtuturo sa inyo ng walang kabuluhan. Sila'y nangagsasalita ng pangitay ng kanilang sariling puso at hindi mula sa bibig ng Panginoon. Kanilang sinasabing lagi sa kanila, verse 17, na nagsihamak sa akin, sabi ng Panginoon, kayo'y magkakaroon ng kapayapaan. At sa bawat isa na lumalakad sa katigasan ng kanyang sariling puso, ay sinabi nila, walang kasamaang darating sa inyo. Mga propetang sinungaling, mga propetang mas pinapahalaga ng sariling kanilang interes, mga propetang walang pagpapahalaga sa kapakanan ng mga kaluluwa na nangaliligaw, sapagkat ang ginagamit nilang kanilang panlinlang sa tao ay mga pangitain na hindi naman ng mga nangyayari at mga haka ng kanilang mga puso na pawang kamalian, na nandaraya ng mga tao na sinasabing walang kasamaang darating sa inyo. Subalit sa kabila noon, may malaking kapahamakang sinasabi ang Diyos na kanyang ipaparusa sa bawat mga nagkakasala. Dagdagan pa po natin ang isang talata, chapter 50 verse 6. Bakit nahulog sa kasamaan at sa kasalanan ang mga Israelitas? Sino ang mayroong kapabayaan? Pakinggang mabuti ng mga lingkod ng Diyos na nandito ngayon yung verse 6. Nakita na po? Basahin natin yung talatang 6. Ang aking bayan ay naging gaya ng nawalang tupa. Iniligaw sila ng kanilang mga... Wala yatang nakasunod sa aking talatang binabasa. Kayo po ba'y nagugutom na? At hindi nyo naririnig yung talata? O hindi nyo nababasa yung talata? Ang aking bayan ay naging gaya ng nawalang tupa. Iniligaw sila ng kanilang mga... Sila'y inilihis sa mga bundok. Sila'y nagsiparoon sa burol mula sa bundok. Kanilang nalimutan ang kanilang pahingahang dako. So bakit magsasuffer ang Israel ngayon sa napakalaking kapahamakan? Dahilan sa pinabayaan sila ng kanilang mga pastor. Ano ang pagkakaiba ng mga pastor noon sa mga pastor ngayon? Mayroon ba? Wala po. Dahilan sa ang pastor noon ay PASTOR. Ang pastor ba ngayon ay iba na? Hindi po. Ganun pa rin. PASTOR. Walang pagkakaiba ang mga pastor noon sa mga pastor ngayon. Kaya lang, mag-ingat po tayo. At hindi kayo nagkakamali ng pinagtiwalaan niyo ng inyong mga paglilingkuran alinsunod sa pagkasangkapan ng Panginoon. Kakaiba po ang mga pastor na kaharap ninyo ngayon. Sa mga pastor na tinutukoy ng mga salita ng Diyos noon. Bakit? Tingnan niyo ang isang halimbawa.
Isaiah 56. Tingnan niyo yung mga pastor noon. Meron po bang Isaiah 56 sa Bible mo? Isaiah 56, mula po sa verse 9. Nakita na po? Okay, let me read. Tagalog yung babasahin ko. Kayong lahat na mga hayop sa parang, kayo'y magsiparitong lumamon o kayong lahat na mga hayop sa gubat. Ang kanyang mga bantay ay mga bulag, silang lahat ay walang kaalaman, silang lahat ay mga piping aso, sila'y hindi makatahol, mapanaginipin, mapaghiga, maibigin sa pag-idlip, o ang mga aso ay matatakaw, sila'y kailanman ay walang kabusugan, at ang mga ito ay ang mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsisilikong lahat sa kanilang sariling daan mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Kayo'y magsiparito, sabi nila, ako'y magdadala ng alak at magpatituhaw tayo ng matapang na inumin at bukas ay magiging gaya ng araw na ito, dakilang araw na walang kapantay. Maraming mga pastor po ngayon ang ganyang ating nakikita. Mahilig sa mga bagay na material, mahilig sa mga bagay na kasisya sa laman, mahilig sa mga kalaswaan, mahilig sa mga kahiligan, mahilig sa mga bagay na pansanlibutan. Kaya ano ang nangyayari sa kanilang mga tupa na dapat ay pinangangalagaan? Naliligaw. Napapahamak. Kung daragdagan ko yun, napakarami pa pong talata ang magbibigay sa atin ng mga paliwanag kung bakit inabot siya ng mga Israelitas at ng bansang Huda noong panahong yon. Bakit sila'y dapat na mapunta sa kapahamakan? Bakit sila'y dapat na bigyan ng parusa ng Panginoon? Inuulit ko po ang pinakapangunahing dahilan. Kapabayaan ng mga taong pinili ng Diyos at kapabayaan din ng mga taong hindi naman pinili ng Diyos, na dapat ay taga-akay ng mga tupa, dapat ay tagapangalaga ng mga tupa, subalit sa kabila ng lahat, sa halip na maging taga-akay at tagapangalaga ng tupa ng Diyos, sariling interes, sariling pagnanasa, sariling pagnanais, sariling kapakinabangan ang mas inuna nila. Dahilan dyan, may pangako ang Panginoon sa Jeremiah chapter 3 verse 15. Anong pangako ng Panginoon? Sa Jeremiah chapter 3 verse 15. Yung talatang ating binasa kanina, dahilan doon sa ganong mga kalungkutang mga nangyayari, naririto po yung pangako ng Panginoon. Pansinin niyo ang Panginoon, napakabuti niya eh. Anong kanyang pangako? At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Close reading or reading between the lines, doon sa talata. Meron akong gustong makita mo muna. Ano yung gusto kong makita mo muna sa talata? Yung giver instead of the gift. Actually, pwede naman natin makita pareho yan eh. Pero unahin natin yung giver. Ano sabi ng talata? I will give you. Amen. Sino nagsalita? Sino nagsabi doon na I will give you? Sino yung giver? Ang Diyos. Amen. Na makapangyarihan sa lahat. Sino yung recipient? Yung mga hindi tapat, yung mga mapagtaksil, yung mga hindi masunurin na mga Israelitas, in spite sa kanilang mga ginagawa na hindi pagtugon sa mabuting kalooban ng Diyos at hindi pag-acknowledge
acknowledge sa ginagawang mabuti ng Diyos sa kanilang mga buhay, still, narito ang giver nito na magbibigay pa rin sa kanila ng ano? Ng mga, ano sabi sa talata? Mabubuting pastor, kakandiling pastor, magtuturo mga pastor, ulawang mga pastor, dahilan sa pagpapahalaga ng Diyos sa kanila. Amen. Ganun ang giver. Yeah. At naalala natin, correct me if I'm wrong, Pastor Joe, Pastor Ron, kailangan ko ng mga tulong nyo ngayon. John chapter 3, verse 16. Gusto ko lang makita, maipunawa sa kapatid ng mga minamahal, kung anong uri bilang giver ng Diyos. Anong John chapter 3, verse 16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kung magbigay ang Diyos palaging the best, hindi natin maaaring mahigitan ang pagkakaloob ng Panginoon, sapagkat ang kaparaanan ng Kanyang pagkakaloob ay hindi malirip ng ating limitadong kaisipan, sapagkat ganun kung magkaloob ang makapangyarihang Diyos. Sino yung tangi pinagkaloob niya na bugtong niyang anak? Sino siya? Ang kordero na maglilinis, ang kordero na tutubos, ang kordero na mag-aalis, ang kordero na aahapos natin mula sa kapamakan, ang kordero na tagapagbigay ng buhay ng walang hanggan. Yun ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin, at ganun siya kung magkaloob. Amen. This time, anong sabi ng Panginoon? And I will give you pastors according to mine heart. Palagay nyo kapatid ng mga minamahal, Diyos na ang nagsabing, ako ang magbibigay sa inyo ng mga pastor. Anong uring pastor kaya ito? Nung minsan, dahilan sa nagkaroon tayo ng konting lagnat, hindi tayo makalabas ng bahay, nagbukas tayo ng YouTube. Bukas mo gano'n. Ang nakalagay sa YouTube 10 best American pastors with their millions. Hindi na ako magpapangalan, pero yung multimilyonaryong pastor na yan, he is worth 150 million with his own private jet, with his own big mansion at numbers of automobiles na luxury type automobiles. Sabi ko, daig ako nun. Kung gayahin ko kaya ako yung kanilang mga technique, marahil ay mangyayari din yun. Pero sabi ko, aba, baka sabihin ng mga kapatid sa pananampalataya, nagpipreach ka pa naman na, I will give you pastors, examine yourself. Ikaw ba ay God-given pastor to us? Na wala yung ambisyon kung magkaroon ng sariling jet. Amen. Kapatid ng mga minamahal, I will give you pastors. Anong uri ng pastor ang ibinibigay ng Diyos sa mga mananampalatayang tunay? May nakita po akong isang napakagandang talata sa John chapter 21. Let's move on. John chapter 21. Nahihirapan po si Pastor Ian sapagkat bago ang kanyang Bible na ginagamit. Hindi niya malocate ang John chapter 21. Kaya siya ay pinagpala ng Panginoon. Kahit bago yung Bible yung ginamit, nakapasa po siya sa ordaining committee. Ano ang paglalarawan sa hinirang na pastor ng Panginoon na ibibigay niya sa kawan? John chapter 21, beginning verse 14. Ito'y ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y magbangon sa mga patay. Verse 15,
Kaya't ng mga pagpawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, tandaan ninyo ito, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, O Panginoon, nalalaman mo na kita iniibig. Sinabi niya sa kanya, pakanin mo ang aking mga kordero. Verse 16, sinabi niya sa kanyang muli sa ikalawa, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Verse 17, sinabi niya sa kanya, sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya sinabi makaitlo, iniibig mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na kita iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. If you will notice, doon sa tatlong mga talatang yun, may mga salitang paulit-ulit. Pero take note of this short sentence. In a question form, ano yun? Iniibig mo ba ako? Ilang beses inulit? Ilang beses mo inuulit-ulit kay sister ang salitang iniibig kita? Yun. Bakit? May kahalagahan yung paulit-ulit na sinabi ng Panginoon kay Pedro doon na, iniibig mo ba ako? Anong kahalagahan nun, kapatid mga minamahal? Bakit dapat na ulit-ulitin ni Jesucristo samantalang madali namang umintindi si Pedro? Bakit pa ulit-ulit yung binanggit na iniibig mo baga ako? Bakit 3 beses na binanggit yun? Maraming dahilan. Isa sa dahilan, hindi basta lang sila magkakilala. Kung basta lang sila magkakilala at sabihin ni Jesus na, iniibig mo ba ako, Pedro? Basta lang sila magkakilala. Palagay nyo, magre-reply si Pedro ng positibo. Ngayon na tayo nagkita, sinabi ko sa'yo, Pastor yan, iniibig kita. Ano ang reply mo sa akin? Baka matingin ka kay Sister Laila. Hindi basta sila magkakilala. Hindi basta sila magkaibigan. Hindi basta sila magkasama. Hindi basta sila nagkatawa, nagkatabi lang at nagkasabay sa paglalakad. Higit doon ang relasyon ni Pedro at Jesucristo. Kaya 3 beses na ulit-ulit na itinatanong ni Jesucristo kay Pedro, iniibig mo baga ako? Kapatid na minamahal, ang pinakapangunahing katangian ng isang pastor na isinugo ng Diyos ay ang tunay na pastor na mapag-ibig kay Kristo at masiniibig niya si Kristo sa lahat at sa kanino man. Yes. Ano yung pinakikita ng pag-ibig natin kay Kristo? Personal na relasyon. Kapatid na mga minamahal, hindi basta graduate ng Dr. Brad Collingwood Bible College ay pastor na at ayon na sa pamantayan ng Diyos. Hindi basta pastor. Tayo nga pastor yan. Alikot, office. Hindi basta nakakurbana. Ay pastor ng hiniran at pinili ng Panginoon. Amen. Pastor Eric, walang galang na po. About face. Palagi ba sabihin mo hindi basta gwapo? Ayun! Hindi kayo nakakatabi rin dapat kayo na lalaki. Ay, katiyakan na. Ay, kaka-espiritu na.
kapag ka si Pastor Joseph naman ang tinawag natin, Macho. Masanay maglata. wala po sa ganong katangian ang pagkilala sa totoong mga pastor na isinugo ng Panginoon. Amen. Sapagkat ang mga tunay na pastor na isinugo ng Panginoon ay merong close relationship sa Diyos, sa mga Panginoon Kristo. Kilala niya si Kristo bilang kanyang Panginoon at kanyang tagapagligtas. Kaya iniibig niya ito ng pag-ibig na nagpumula sa kanyang puso. Natatanging pagpapahalaga, natatanging pagkilala, natatanging pagtanggap bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Yung pong natatanging katangian ng mga pastor na isinugo ng Diyos. At kapag ka iniibig mo si Kristo bilang ikaw ay pastor, ano natin ang nakasunod? Magpapakain ka, mag-aalaga ka ng mga tupa na ipinagkatiwala sa ni Kristo, ng pangalagaan na ipinagkatiwala sa ni Kristo, na pakainin sa pamagitan ng mga salita ng Panginoon. Amen. Automatic na po yun. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi sa kasulatan, paano yung pagpapakain sa tupa? Isa pong maliwanag na talata sa 1 Peter chapter 5 ang ating tingnan. Paano ba dapat pinakakain ng tupa? Unang-una, liwanagin natin yun, huwag nating makalimutan, huwag nating baktawan kaagad. Dapat ay ligtas. Nakikilala ba ang isang pastor na totoong ligtas? Yes. May pagkakakilanlan. Doon sa mga tunay na mananampalataya, madaling unawain yung salitang pagkakakilanlan. Sa mga hindi tunay na mananampalataya, madali silang nadadaig at nabibihag ng magagandang pananalita ng mga pang-akit pisikal na mga bulaang pastor na yan, ng mga bulaang propeta na yan. 1 Peter chapter 5 mula sa verse 1. Madalas gusto kong baktawan yung talatang yan Hindi dapat. Saan nagsisimula yung talata? Pero mapakahalagang payo ito ng Panginoon. Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako, akong matandang kasamahan ninyo, at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag. Verse 2, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Huwag tayo huminto roon. Ni hindi rin naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubili sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliranang kawan. Lagi kong sinasabi ito sa mga kapatid sa pananampalataya, not for filthy lucre. Hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan. Halos maiyak ako nang i-consider nila si Rick Warren, the false prophet. Sabi ko, napakarami pa namang libro ni Rick Warren na nasa market. Pero he is considered nowadays as a false prophet. Baka marami yung libro ni Rick Warren sa bahay. Magaganda. Pero deeply studying it, reading it between the lines, ano makikita natin? Pandaraya. Mga pandaraya. Paano dapat pakainin ang tupa alinsunod sa mabuting ipinag-uutos ng Panginoon? Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, magsigamit ng pagpupuno, pastorian, pakinggang mabuti, hindi sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kung hindi sa handang pag-iisip.
kanina, sabi ko sa kanina, parang concluding word, concluding remark, concluding advice sa kay Pastor Ian. Sabi ko kay Pastor Ian, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Added. What do you mean by added? Meron na. Di ba? Daragdagan na lang. So kung meron na at daragdagan na lang, ano ang pinakaparaan para hindi dagdagan ng Diyos? Unahin mo bilang pastor ang kanyang kaharian at ang kanyang kapurihan at bahala na ang Diyos sa anong iyong pangailangan. Nabanggit ka ngayon ni Pastor Eric, yung nag-viral. Kahit saan ako mapunta ngayon, mahirap pa. Mahirap na siya. Ano SM, may babati sa'yo. Sumakay ka ng jeep, may pupo na sa'yo. Maglakad ka sa kanin, may magsasabi sa'yo, ba't hindi nyo ginagamit ang inyong sasakyan? Marami sa inyong hindi nakakakilala sa akin. Hindi po ako iyakin. Pero bakit ako naiyak ng mga panahon yun? Imagine, since 1983, naglilingkod ka sa Panginoon, madalas ay natasabit ka sa likod ng tricycle, madalas ay nakakapit ka sa, ano tawag doon sa jeep? Sa estribo ng jeep, na madalas galing ka ng pandi, 5 kayo nakabitin sa likod ng jeep, guminsan na yung panghuli ka sa bababa, sasakay ka ng tricycle, pupunta ka sa pandi, parang kang inalog na duha, dahil sa hirap ng daan. The question is this, for more than 30 years, anong ini-expect mo na ibibigay at kapalit ng Panginoon sa lahat ng pagiging ito? Palagay mo ano? Bisikleta? Motor na di baterya? Hindi po. Isang Chevy Trailblazer 2.8 kapatid. Kulay puti. Alinsunod sa nais kong kulay na masakyan sana. Akala ko, huling sakay ko kapatid eh. Chevy. Akala ko yun, huling sasakyan ko eh. Yung pala bago ako masakay doon. Binigyan ako ng Diyos ng matagal-tagal na. Kaya lang, nagiging dahilan niyo ng mga galit ng mga anak ko sa akin. Ayaw, paunahin na nagalit yun sa akin. Sabi, hindi ko po madalas ilalabas ng garahe. Nangihinayang ako magasgas ang gulong. Paano pa ang pagpapakain ng tupa? Ilang talata na lang po tayo magtatapos na. 2 Timothy chapter 4. Paano pa yung pagpapakain sa tupa? Paano yung pangangalaga sa kawan? 2 Timothy chapter 4, beginning verse 2. Ipangaral mo ang salita. Paano ka mangangaral kung hindi mo alam kung ipangaral mo? So, ang pinakapangunahin dapat ginagawa palagi ng mga pastor? Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Yun ang dapat ginagawa ng isang ulirang pastor na isinugo ng Diyos para pakainin, para pangalagaan ang kanyang mga tupa. At hindi lang maipangaral mo ang salita, kundi magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan,
sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuot at pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinantainga ay magsisipagbunto sila ng kanilang sarili ng mga guro ayon sa kanilang sarili mga masamang pita. Ihiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tainga at ibabaling ang kanilang mga mensahe sa prosperity gospel, sa wealth and health gospel, at sa mga pangaral na ikaw ay magkakamit, magpapala, magbibiyaya ng mga kayamanang panlupa. Usong-uso po ngayon yun. Yung mga mensahe with regards to prosperity gospel, yung mga mensahe na may kaugnay sa wealth and health gospel, sikat na sikat ngayon yan. At diyang kumikita, patawarin tayo ng Panginoon, hindi tayo humusga. Diyan kumikita, diyan nagkakabal ng maraming pera. Sa uri ng mensahe niyan, ang maraming mga pastor. Hindi ko na lang ibibigay sa inyong website. Magtiyaga ka maghanap sa YouTube. Merong sumisikat ngayon na kaisipan at katuwang ganito. Walking and dancing in the offering will give you more blessings. Paano ba tayo kumuha ng offering? Hindi lalagay natin dito sa offering. Ano nga yung trending? Ano challenge ng mga pastor? Mga kapatid, lumapit kayo sa araw. Ibabahin yung mga offering. Dahil hindi ito mga offering. Para kayo pagpalain ng mga kapalain ng Panginoon. Para pareho sa inyo ng inyong buhay. Alisin sa lahat ng mga pagkakautang at sa lahat ng mga kabigatan. Lalo na sa aspetong pinansyal ng inyong mga buhay. Ito naman ang mga mapagpakumbabang member. Lapit. Baba ng pera. Aalis. Baba ng pera yung kasunod. Sa harap ng stage. Ito ngayon ang isang pastor na talagang kumbaga kayo napakausap. Walking! Dancing! In the offering will give you more blessings. Lalo dumadami yung offering na nandiyan sa baba. Sapagkat patuloy na tinatapakan, patuloy na sinasayawan ng mga pastor na ganito ang katuruan. Guess what? Ang dami nilang miyembro. Natutokso akong gamitin eh. Sabi ng mga member sa atin sa country, pastor, pag ginamit ko yan, wala ka nang makikita sa amin sa lang. Eh, hindi na ako gamitin. Anong tawag sa nila? Ang tawag sa nila ay big rock stars. Ang tawag sa nila ay the devil in the pulpit. Ano yung sabihin ng big rock stars? Rock is a short word. Wrong guy. Kaya, Brad Ian, huwag kang hihiwalay sa apostolic teachings and preachings. Sapagkat iyan ang pinamana sa atin, tamang ipinamana sa atin ng makapangyarihan sa Kristo na nabuhay, nabubuhay, at mabubuhay magpakailan paman. Huwag natin silang gagayahin sapagkat hindi nararapat. Bilang panghuli, encouragement hindi lamang kay Pastor Ian, kundi sa lahat ng mga pastor at kamanggagawang nandirito. Ano ang dapat laman at palagi nasa puso ng isang pastor? Ano yun? Ilan lang sa marami ang aking babasahin. John chapter 4 verse 34. Huling paalala, ano ba ang dapat laman palagi ng puso at isip ng isang pastor?
John chapter 4 verse 34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo, at tapusin ang kanyang gawa. Specifically, meron kang dapat gawin bilang pastor. Ano yung dapat mong gawin? Kung ano ang sinabi ng nagsugo sa'yo. Ang nagsugo sa'yo ay ang mga pangyayari ng Diyos. Ano ang dapat mong gawin? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Yun ang isa sa pinakapangunahing dapat ginagawa. At laman ng puso, laman ng isip ng isang pastor na tinawag ng Diyos. Bakit? Sapagkat napakahalagang gawain. Sino ang nagpapagawa? Ang Panginoon. Kanino pinagagawa? Sa mga tunay na mananampalataya, lalo higit ay sa mga pastor natin. Kaya kahit saan ka pumunta, ano dapat naman ang puso at isip mo? Ipangaral ang Ebanghelyo. Ipangaral ang mabuting balita. Hindi humihiwalay sa tamang ebanghelyo, hindi humihiwalay sa mabuting balita. Ang tunay na pastor na pinili ng Diyos, mga pastor na na magtuturo sa atin ng tama at maayos upang ang direksyon ng ating mga buhay ay mapunta sa tanging katotohanan at hindi tayo mga ligaw. Ang mga pastor natin nandito, ako na yung buhay na saksi, kapatid ng mga minamahal, sila yung mga sugo ng makapangyarihang Diyos. Sila yung mga pinili, sila yung mga hinirang, sila yung mga itinalaga sa dakilang gawain. Kaya anong nararapat? Tayo naman, kung sa puso at sa isip nila laging pangunayan ang pagmamahagi ng mga kasulatan ng Ebanghelyo, ano naman dapat natin ginagawa para sa kanila? Palakpakan kapag sila ay nagkakamali. I-chismis kapag sila ay nagkakasala. Iwanan, talikuran kapag sila ay nagkukulang. Yung ba dapat? Yung ba dapat? Nasaan ang pastor mo kapag ikaw ay nanghihina? Nasaan ang pastor mo kapag ikaw ay may kakulangan? Nasaan ang pastor mo kapag ikaw ay may karamdaman? Nasaan siya? Lagi siya mga sa tabi mo. At hindi ka lumpuntahan. Laging ano? Lagi siyang nasa mga pananalangin. So in return, hindi namin kailangan ang mga pera ninyo. Hindi namin kailangan ang mga kayamanan ninyo. Anong kailangan namin? Ipanalangin ninyo kami palagi. Sapagkat kami ay malapit sa mga tukso, kami ay malapit sa mga kapahamakan, kami ay malapit sa mga kamalian. Ang lakas at tatag na ngayong pananampalataya na nagmumula sa Diyos ay makatutulong kayo sa pamagitan ng inyong mga pananalangin. Alalahanin ang pastor. Huwag naman itatapos na makainom ng mga tagapandi. Linggo-linggo, meron sila dalang apo. Hindi basta apo. Ano ba yung puti? Peras. Sana ako, isa nyo ng S. Kaya lang, pagka yung sumunod na dalangin ng surprise, awit ang dating, upa. May dalang upas, pakwan, yung pakumpa na cylindrical shape. Sabi mo, ano pa sa linggo-linggo yun ang dala nila kay pastor. Linggo-linggo yun ang pasalubong nila kay pastor. Bakit? Pastor, yan ay paraan ng pag-alaala namin sa iyo. Yung nakaitin na yun, ang laging dala sa akin, talunod ko. Amen. So, hindi po kami nag-aaral. Ano ba naman yung kaya naman namin bilhin yun Pero yung bigay mo mula sa puso mo, anong tulot sa amin yan? Pero yung pagpapahalaga may tutulong sa amin,
katotohanan po sa puso ko yun. Noong araw hindi ako tumatanggap, pastor. Pero sabi ng mga kapatid na nagbibigay ng tao sa puso, winawala mo po yung biyaya na aming dapat tanggapin mula sa Panginoon. Huwag ka pong tumatanggi. Kaya mula noon, ano ang sinasabi? Dagdagan pa nyo. Amen. Total na bibiyayaan kayo eh. Hindi ba? Practical lang. Kung hindi ka nabibiyayaan, tigilan mo ay nabibiyayaan ka. Tuloy-tuloy na, dagdag pa. Biro lang po natin yung pero totoo. Give double honor to your pastor. And not only to your pastor, even to your pastor's wife. Sila po yung katuwa namin. Kung wala po sila, wala pong magsasermon sa amin. No. Kung wala sila, walang gagawin sa amin. Sila po yung pampalakas na bigyan ng Panginoon sa amin, pampatibay ng Lord. Ay po yung ako at magpasalamat sa Diyos.